Kung wala kayong magawa, kayo ang hinahanap ko. Samang sulok, samang kanto, isa-isa ko kayong dadamputin. Humanda kayo magbanat ng buto at magbago. Kaya nyo magbago. Ako po, si Raffy Tulfo. At ito, ang Oplan Zero Tambay. Hawak ko na yung listahan ng mga tambay na dadamputin natin sa Sitio Diwa. Okay, hopefully maabutan natin sila dun sa lugar na pinag-usapan, which is a basketball court. Sige. Okay, kalalabas lang natin mga kaibigan ng headquarters ng TV5 at patungo na nga tayo ng Sitio Diwa na kung saan ay dadamputin natin ang 4 na tambay doon. Yung ating TIG nga ay last week nakipag-usap na sa pamunuan ng apisyonado at yung apisyonado ay nagsabi na sa ating TIG kung ano yung kanilang mga requirements, yung mga job openings. Nangangailangan ang aficionado ng mga sales rep. Ito mga tambay na napunterya ng TIG, qualified sila. Kakaiba ho itong mga tambay na dadamputin natin ngayon dito. May mga pinag-aralan ang mga tambay na ito. Dito po sa Oplan Zero Tambay, tatanggalin natin yung kanilang yabang kanto. Okay? Palalambutin natin sila. Didibdiban natin yung kanilang mga puso, isipan. Okay, andito na tayo mga kaibigan at ito yung ating TIG ng Oplan Zero Tambay. Nasaan na yung mga tambay natin? Raffy. Okay. Ito po si Aljur. So alam mo na kung bakit ako narito ngayon? Sige, tama ka na. Si the third. Hindi ko na siguro kailangan paliwanag pa sa'yo kung bakit kami narito. Okay, sige, tara. Ito, si Alan. Alan, hindi ko na kailangan paliwanag sa'yo kung bakit kami narito. At, yan si ano? Si Ronel. Ronel. Sige, Ronel, sumama ka na sa amin at alam mo na kung bakit. Okay. Sige, tara, let's go. Paalis na tayo dito sa Sitio Diwa. Nakita niyo naman mga kaibigan kanina at pinagdadampot natin yung mga tambay. Labing 8 ang napuntirya ng ating TIG. Pero 4 lamang ang mapalad na makakasama natin dito ngayon. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Kilatisin na natin sila. Harap-harapan, usapang masinsinan. Igisahin natin ang ating mga tambay sa pagbabalik ng Oplan Zero Tambay. Labing 8 ang napuntirya ng ating TIG. Pero 4 lamang ang mapalad na makakasama natin dito ngayon. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Kilatisin na natin sila.
Natambay po ako ng 5 months, ma'am. Dati po akong stock clerk sa mall. Ginawa ko naman yung best ko, kaso nga lang. Once na nag-umabsent ka, nagkasakit ka, hindi ka na po regular nun. Pakiramdam ko naman na pares kaming tao, kaya kong sumagot kung ano yung sinasabi niya. Okay, Aljun Alcantara, pasok. Magandang gabi po, sir. Sige, magandang gabi. BS Criminology, undergraduate. Opo, sir. Ba't hindi ka makahanap ng trabaho? Sir, may work ako before. Kaso yung na-istambay lang po ako ng 5 months. Sabi dito, iniwan mo yung trabaho mo dahil Sir, anong huli mong trabaho? Anong huli mong trabaho? stock clerk po. Stock clerk, okay. Ba't ka umalis doon? Sir, end Ano contract po, sir. Hindi. Ang sabi dito sa akin probationary ka pa lang noon, umabsent ka kaagad. Sir, bali talaga, sir, end of contract po ko, sir. Ang nangyari, hindi po ako na-regular. Dahil? Dahil po sa kadahilan na may pigsa, sir. Yung pigsa po talaga ay yung pinakamahirap na sakit. Pigsa po. Yun po yung napa-absent ako sa paa. Dahil po siguro sa over-fatigue, yung sa pagkatrabaho, kulang sa vitamins. Pwede ka nang lumabas. Pagkatawag dito sa kasama mo. Thank you, sir. Okay. Nakakaba, nakaka-tense. Dahil sa first time kong maka-interview ni Sir Tulpo. Oo. Walang buwan akong bakante, walang buwan akong tambay, pero kahit pa nakadiskarte, magawa ng para makakita. May mga inutangan, tapos kasi may mga sideline, pinapasok mo rin. Lalo pag tambay ka, pustahan sa basketball. Kasi kailangan natin maging practical eh. Mga tao nga, kailangan ng pera. Confidence naman ako na kaya kong gawin, kaya matatanggap ako. Eduardo Mission, the third, pasok. BS Aircraft Maintenance and Technology, undergraduate. Anong nangyari? Financial problem, sir. Hindi ako napagtapos. Oo nga, hindi yan ang tanong ko. Bakit hindi ka makahanap-hanap ng trabaho? Hindi may pinag-aralan ka? Sir, nakapagtrabaho ko, kaso end of contract, tsaka puro contractual na, sir. Hindi mo pa rin sinasagot yung aking tanong, hindi mo ako naintindihan. Hindi ka nakikinig. Bakit hindi ka makahanap-hanap ng trabaho? Ang ganda ng iyong pinag-aralan. Sir, yung sa course ko kasi kailangan doon graduate talaga para mapag-apply sa kumpanyang, sir. Okay. Aircraft, sir. Ilang taon o buwan ka ng tambay? Sir, 8 buwan ako. 8 buwan. Ba't tayo mo maghanap ng kahit anong trabaho muna? Sir, naghanap po ako. Tinry ko yun. Buong 8 buwan na yun. Siguro 1 buwan lang hindi ako nakapag-apply. Ano yung huli mong trabaho? Huling trabaho ko, sir, sa isang grocery store. Ano nangyari? Seasonal lang, sir. 2 months. 2 months. Sabi rito, 2 months. 2 months. Sabi rito, may maganda kang qualities. Kung totoo itong sinasabi mo, na ikaw ay hindi mainipin at gustong-gusto mo magtrabaho kahit anong oras, focus ka sa trabaho at gusto mo mag-overtime. Ikaw sir. yung mga tipong gusto ng mga employer. Pero, bakit hindi ka nakaka-steady sa isang trabaho? Dapat nagugustuhan ka kahit na sabihin natin, part-time na yun o maliit na trabaho, kung ano pa man yun. Pag nakita ng employer kung totoo yung sinasabi mo na ganun ka nga, dapat nire-retain ka. Sa ngayon, sir, kasi napapansin sa ibang kumpanya, kailangan mo ng backer, sir. Ano yung sabi ng backer? Padrino? Parang padrino, sir. Kahit na gano'n ka kagaling, sir, sa trabaho ang gusto mo, kundi naman. Hindi totoo yung sinasabi mo. Kalokohan yan. Sa utak mo lang yan. Hindi mo kailangan ng backer para pumasok sa isang kumpanya. Nasa diskarte mo yan. It's how you present yourself pagdating sa interview tulad nito ngayon. Okay? Yung sinasabi mo backer sa mga pulis yun. Tapos na tayo. Pwede nga lumabas. Sana, kasi may self-confidence naman ako na makapasok sa trabaho ng hinahanap. Thank you. Ikaw, lapit ka na tumambay ah. Pangarap ko po sa buhay, makapagtrabaho po ng marangal, matrabaho po na may maayos na trabaho, permanente po.
eh makakatulong pa rin kahit paano sa akin. Ganun, makakatulong sa akin. Kasi gusto niya rin mag-aaral sana yun. Kaso nga lang, wala pampaaral. Eh si Alan, ginawa rin ng paraan lang yung pag-aaral niya. Kaya nakaraos din siya kahit paano na kahit konti, nakatulong din ako sa pag-aaral niya. Yun nga lang, siya pa rin ang nagpupursige sa pag-aaral niya para makatapos lang. Kasi trabaho na to eh. Sabi ko nga, grab the opportunity. Kaya, yun, hinarap ko na. Graduate ka ng 3-year course na Computer Engineering Technology. Magandang kurso. But wala kang trabaho. Ano po, bali puro tawag lang po yung puro waiting po kasi yung mga ina-applyan ko ng company. Ang aking pangamba dito kasi, 1 taong kang walang trabaho, baka kampante ka na sa iyong sitwasyon. Ikaw ba talaga ay desidido ng magkaroon ng regular na trabaho? Opo, disindido po. Paano ko malaman? Gagawin ko po yung dapat para kasi ayaw ko po maging isang tambay ng panghabang buhay po talaga. Gusto ko po ay magkaroon po ng sapat na trabaho at makatulong po ako sa pamilya ko po. Good answer. Sige na, pwede ka na umalis. Thank you po. Okay. Kabado kasi si Rafi po yung nakausap ko at yung mga tanong niya nakakaba talaga. Ayun, nanginginig pa. Kadalasan po mag-break, pero pag dumadaan, pasok naman po tayo sa kabila. Ito po yung lumang, dati po namin bahay, lumang bahay po namin. Ito po yung pinaka-kwarto namin. Ito po yung baby ko. Kapatid ko po, si Robby. Ito po yung panglima sa magkakapatid. Naglalaro pong basketball. Dumadayo po. Dahil. Tapos kami na lang po nag-aalaga. Pakaramdam ko, ninenervous po ako na halong excitement. Kasi po, first time ko makakarap si Sir Rafi. Iniisip ko rin po kung ano yung mga tatanong niya sa akin. But, Okay. HRM graduate. 2-year course. Hotel Restaurant Management. Kalahating taong tambay. Bakit? nahirapan po ako na makahanap ng trabaho sa qualification na yun. Kulang yung tinapos ko na course. Bali, Pero kahit na, hindi rason yan. May pinag-aralan ka, samantalang iba dyan, elementary, high school graduate lamang nakakahanap ng trabaho. Ikaw, second year college kung tutusin, hindi ka nakakahanap ng trabaho. Anong dahilan? Sadyang batugang ka lang ba o may namalas ka lang sa paghanap ng trabaho? Hindi naman, sir. Ano lang yung qualification kasi ng mga hotel and restaurant ngayon, masyadong mataas. Okay. Wala kang bisyo, sabi dito, hindi ka nagiinom sigarilyo, pero hobby mo ay pagbabasketball, kaya lang kinakakita mo yung basketball. Ano ibig sabihin nito? Minsan, sir. Kasi minsan doon ako makuha ng pandagdag, pambigas. Nakakadagdag sa kita ko yun sa pag hindi ako bumabiyahe ng tricycle. Oh, hirap ka na nga, wala ka ng trabaho. Nagsusugal ka pa. Minsanan lang, sir, pag may dumadayo lang sa court. Okay. Okay sana pagbabasketball kung hindi mo sinasamahan ng sugal. Pero ang matindi rito, Padre, irresponsable kang ama. Yung iyong anak, iniiwan mo sa iyong nakababatang kapatid para makapag-basketball ka. Minsan lang, sir, pag ano. Pag iniiwan ko naman, sir, tulog. Pinapatulog ko muna bago maglaro sa akin. Huling trabaho mo ay bilang bagger. Yes. Ang layo ata. HRM, bagger ka. Pero tama yan, hindi ka namimili ng trabaho. Ba't ka nawala dun? Sir, end of contract. Natapos ko rin naman po yung contract ko doon. Tapos nahinto lang. Okay, so nang tapos yung contract,
hindi ka naghanap ng trabaho at pinabayaan mo lang yung misis mo na lang ang nagtatrabaho at ikaw ay tambay sa bahay. Kasi sinasabi rito, yung misis mo, matapos manganak, agad na naghanap ng trabaho. Bakit yung misis mo nakahanap ng trabaho at ikaw hindi? Kababaeng tao yun. Kasi sir, actually nakalib lang po siya nun. Nakalib lang. Tapos, sir, yung mga time na yun, manganganak na po siya, kaya hindi na ako nagkaroon ng time para i-spend yung pera ko dun sa pagkuha ng requirements. Okay. In-spend ko na yung pera ko dun sa panganganak, sa mga kailangan ng asawa ko sa panganganak niya. Okay. Ilan ang anak mo? Isa? Isa, sir. Kapag natanggap ka rito, gaganda ang buhay mo. Mas maganda yung dalawa kayo ang nagtatrabaho at mas maganda pakinggan nyo na ikaw ang padre de pamilya. Hindi maganda pakinggan nyo na yung mismo trabaho, ikaw nasa bahay nag-aalaga ng bata. Mukhang baliktad yun. Naiiya nga ako, sir, kasi yung misis ko may trabaho. Ikaw ba ay talagang desidido na magtrabaho ng Yes, sir. full-time? Gusto kong mabigyan ng magandang bukas yung anak ko, sir. Napakaganda pakinggan yan. Sana nga, pwede kang lumabas. Kinabahan ako sa kay Sir Rafi. Pagkatapos ng matinding gisahan sa ating interogasyon, handa na kayo ang ating mga tambay magbagong buhay. Base sa aking ginawang interrogation, sa aking assessment, hindi naman talaga mga batugan itong apat. Medyo minamalas lamang sila. Hindi sila bibigyan ng break. Mabigyan sila ng tamang break. Magandang bukas ang hinaharap nila. Agad kong pinapunta ang mga tambay sa isang barbershop para ipa-makeover. Ito ay para maging presentable sila pagharap sa employer. Ang ating mga tambay, magiging mukhang professional. Sobrang tuwa. Sobrang tuwa kasi once in a lifetime. Na-experience namin. Gugupitan kami sa isang aircon. Ang mga tambay natin, nakatikim ng libreng gupit. Manicure, pedicure at masahe. Ang mga tambay natin, dati ganito ang itsura. Ngayon, handa na silang humarap sa kumpanya. Sige lang mga pare ko, ipakita nyo sa kanila na meron din kayong ibubuga. Nakaka-relax ang pagpunta doon dahil sa paggupit nila, nakakatanggal ng pagod. Naggupitan kami na maayos. Masarap sila kausap, lalo na pag ginugupitan kami. Dati tambay looks, ngayon formal na. Sasamahan natin ang ating mga tambay para mag-apply ng trabaho. Pinagwapo na natin sila, binihisan pa. Ang tanong, papasa kaya sila sa ating employer? Pumunta ang ating TIG sa tanggapan ng apisyonado sa Maynila. Ito ay isang malaking kumpanya na nagmamanufacture at nagtitinda ng mga pabango. Dito, nakapanayam namin ang may-ari na si Joel Cruz. Aficionado nag-umpisa in a very humble beginning. Simple lang kami nag-umpisa way back 2000. Tapos ang employees ko noon, parang mga 5 lang sila. It's a good opportunity sa amin ngayon na meron itong show na itong Offline Zero Tambay because we have 2 brands, no? 2 companies na rin. Kaya sa dami namin kailangan, no, malaki din matutulong nitong KB Sir Rafi Tulfo na Offline Zero Tambay. For the sales personnel, we have a continuous pooling ng sales personnel. Kasi continuous yung open namin ng mga stores nationwide. Yung laging namin hinahanap na sales representatives, yun ang talagang marami eh. Kahit high school level, kailangan yon. Sa aming pagbabalik, sino kaya sa kanilang angat sa ating ihahandang challenge? At sinong kulelat? Abangan! Magkano yan? Tatanong ko lang sir. Hindi mo alam kung magkano yan? Sa tulong mismo na may-ari ng afisyonado na si Joel Cruz, isinabak rin natin sila sa actual na demo para makita kung may potential nga ba silang maging sales personnel. Dito sa ating challenge, susubukan natin ang husay ng ating mga tambay sa pagbebenta. Pero lingid sa kalaman nila, isa sa miyembro ng ating Tambay Intelligence Group or TIG ang magpapanggap na customer. Ito yung mas malaki. Ito yung Polo Sport. Ito 20 pesos. 20 pesos. 30. Ito. At habang nangyayari ito,
tahimik silang pinapanood ni Joel Cruz, ang may-ari ng Aficionado. Ano latest natin ngayon dito? Actual mga celebrity. Yes. Okay, kaya John Lloyd, Alfred Vargas. Magkano yan? Tatanong ko lang sir. Hindi mo alam kung magkano yan? Dapat medyo mataas ang memory mo. Ito po sa lalaki po, kahit po yung pambabae. Lahat po ng product po yun, sir, available. Mabango yan, sir. Hala, sige. Benta dito, benta doon. 280. Dapat talaga lahat ng salesperson na, aggressive talaga and alert, Magkano yung galing, no? Sir, 288. 288. Yung maliit? 180, sir. Ito 80, sir, 280. 280 yung malaki? 228, sir. 228. 288, sir, tapos 288, 218. Haltang-hata yung mahihain sa kanila, saka yung mga pagsisinungaling. But yun, sir. Pero latest na pa ba meron kayo ngayon? Sir, wait sir, ang panlasin John Lloyd sir. Ito bago? Yes sir, worth of 208. 100. So, itong small one sir, Magkano yung ganito maliit? 218 sir. Laking gulat ng ating matambay nang lumantad na si Joel Cruz. Naging mahirap nga para sa akin kasi first time ko. Then, yun nga, nagulat din ako dun sa kumausap sa akin. Nagulat ako. Yung una ko na kita sa sarili ko. Then, hindi pa naman ako masyadong familiar sa mga pagdating sa sales eh. Medyo, kasi bago lang po ako sa field na po, ayun, medyo kabado po talaga ako. Mahina po yung boses ko. Ino-obserbahan pala yung pagbibenta ko sa loob. Yung orientation ko, actual na pala yun na ino-obserbahan niya. Nagulat ako nung lumabas siya. Pero may halong kaba ako nung habang nagbibenta eh. Maganda yung performance mo, possible ka namang ma-promote from a salesperson to coordinator or even a supervisor. Less than a year, 1 year, nagpo-promote kami dito. Susunod, mga tambay, magkakaroon na kaya ng maayos na hanap buhay? Abangan! Matapos natin silang sunahin, matapos natin silang gisahin, matapos natin silang i-makeover, eto na ang oras ng paghuhukom. Okay, papasukin na. Ronel, Alan, Aljun at Eduardo. In order. Ito na ang oras ng paghuhukom para sa inyong apat. Okay? Binigyan kayo ng challenge doon sa lugar ng inyong employer. Yes, sir. Yes, sir. At sinadya namin na hindi ipakita yung camera. Kung napapansin nyo, wala kayo nakitang camera. Yes, Pero sir. merong hidden camera doon, spy camera, na pinagmamasa ng bawat kilos ninyo. Paano kayo makipag-ugnayan doon sa customer na planted, okay, na binibentahan nyo ng produkto. Kasi ang posisyon na ibibigay sa inyo, kung sakasakali, may kinalaman sa sales. Okay? At sasabihin ko rin sa inyo, ang good news and bad news, base doon sa obserbasyon ng inyong employer. Okay? Sige. Unahin muna natin si Ronel. Ronel, labas muna kayong tatlo. Si Ronel muna. Hindi pa kita pinapaupo. Talo ka na agad. Sige. Pag hanggang ko sinabing umupo, huwag kang umupo. Palagi mo palagi mong ilagay sa isipan mo yan. Pagkaharap mo yung employer mo, pinatawag ka sa office, kapag hindi ka pinapaupo, huwag ka umupo. Okay? Sige, upo na. Upo ka na. Bad news first. Hindi ako makapaniwala maging yung employer at pangit itong lumabas na resulta. Di ba meron kang sales experience? Slight lang, sir. Slight. Okay. Unang bad news. Hawak ka ng hawak sa iyong ilong. Ano? Kinagat ba ng surot yung ilong mo o makating ilong mo gusto mong mulangon? Wala lang, sir.
Bakit ka gano'n ang ilong mo? Wala lang sir, parang naging Parang? habit lang. Ano no? Naging habit lang sir. Mannerism mo. Yes sir. Tanggalin mo yan. Yes sir. Pangalawang bad news. Tingin ka ng tingin sa bubong. Humingi ka ng tulong sa butiki kung paano ka nagdadasal ka sa butiki kung paano ka matulungan at makipag-diskarte sa pagbebenta. Sir, ano yun, nung time na yun sir, nagme-memorize ako ng, habang inaorienta kami, na-memorize ko yung, kaya napatingin ako sa Okay. Last na bad news, mahiyain ka. Akala ko ba may sales experience ka? Ba't ka mahiyain? Sir, stock clerk ako nung galing ako sa kultura. Tapos may time lang kasi sir na pag nandun ako mismo sa store. Okay. Pag lumalabas kami ng stock room, may time na makakaharap ko yung customer na may magtatanong sir. So hindi ka talaga palagi nakakaharap? Yes sir. May yung nakakabilo sa mga customer? Hindi pa. Okay, hindi ka pa sanay. Sige, pwede ka i-train dyan. Okay na, doon naman tayo sa good news, Hindi naman puro bad news, Dito. May good news. Number one good news, napansin ng employer. Marunong kang gumalang. Very important yan. Pag nakita mo yung customer, good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Ginawa mo yan. Sa inyong lahat, ikaw lang gumawa niyan. Good point yan. Pangalawang good news, attentive ka doon sa gusto ng customer. Okay? Isa pang good news, mabilis kang makapick up. Yung mga good qualities, yung good news na sinasabi ko, it outweighs the bad news kung akong tatanungin Kaya, okay pa rin. Pero tingnan natin mamaya, hindi pa tayo tapos. Sige, labas ka muna. Papasukin mo yung kasama mo si Alan. Thank you, sir. Tayo ulit. Ako lahat kayo, puro palpak. Hanggat hindi kayo pinapaupo ng inyong employer, lalo na kung tinatawag kayo sa office, huwag kayong umuupo bilang paggalang yun. Okay? O ngayon, pwede ka na umupo. Sige. Mahihain ka na masyado. Pag salesman ka, dapat hindi ka mahihain. Hindi naman makapal ang mukha mo, pero ibig sabihin dapat you can assert yourself. Hindi ka mahihain. Kaya mo makipag-usap sa kanilang diretsuhan. Bakit ka mahihain? Sir, medyo may nalang boses ko, pero kaya ko naman po ibigay yung dapat na... Okay, binanggit mo yung mahinang boses. Yan yung pangalawang negative mo. Mahina yung boses, taas-taasan mo, lakasan mo yung boses. Diba? Pag nagbebenta ka kasi, kailangan yung self-confidence. Yung ganitong boses, malakas. Kasi kung yung boses mo mahina, iisipin ng customer, meron kang itinatago sa produkto, ikinakaya mo yung produkto. At ikinakaya mo sarili mo. Laksan mo yung boses mo, kalaki-laki mong tao, di ba? Diba? Lalaki ka naman, di ba? Yes, sir. Lakasan mo. Sige, magsalita ka, lakasan mo. Yes, sir. Yun. Sa kabila nito mga nasabi ko sa'yo at napintas ko sa'yo, meron pa ng good news. Attentive ka raw sa mga customers. Kung ano yung sinasabi ng mga customers, pinapakinggan mo, naiintindihan mo. Very important yan for you to be able to sell a product. Alam mo yung needs ng customer. Alam mo kung kailan ka papasok. Diba? Yes, sir. Isa pang good quality mo raw ay hindi lamang yung produktong pinabenta sa'yo ang ibinenta mo. Sinubukan mo rin magbenta para ibang produkto. Very good point yan. Madali kang asenso sa kumpanya, malaking kikitain mo. Marami ka mabibenta. Kung tutusin, hindi kita masisi kayong lahat. Dahil hindi naman talaga kayo full-fledged na mga salesman, professional salesman. Diba? Bago lang kayo. Iba sa inyo, wala nga talaga experience. So, exempted kayo. Overall, you did okay. Pero malalaman natin mamaya. Sige, labas ka na at tawagin mo si Ate. Thank you po. Sige. Sir, thank you po. Very good. Sige, thank you. Okay, bad news first. Palaging nasa bulsa mo ang iyong kamay. Meron ka bang kinakamot dyan? O ano bang dahilan? Bakit nakapumulsa ka palagi? Yun sir yung point na natitense ako sir, tsaka yung nanlalamig. Kaya yung kamay ko, nilay ko sa bulsa ko. Ninenervyos ka? Ayaw mo pakita na ikaw ay ninenervyos? Hindi mo sir, actually na, kumbaga, nasa ano ko agad sir. Kumbaga, parang sobrang kaba, na ilalagay ko yung kamay ko, sir. Iwasan mo yan Yes, sir. pag nagbebenta ka. Yes, Okay? Hindi ka maka-eye to eye sa iyong customer. Patingin-tingin kung saan. Yun nga sir Kailangan
it's very important. Rule number 1, eye to eye. Yes, sir. Kapag nagkaharap na kayo ng customer, hindi pwede nakayuko ka, nakatingin ka sa bubong, nakatingin ka sa malayo. No. Yes, sir. Eye to eye. Bakit di mo nagawa yun? Sir, nandun yung point na yung yung isang product ano niya, yung price tinatanong. Medyo hindi ko na nasagot yung price. Kumbaga nagdeklara ako ng maling presyo. One last bad news from the employer. Yes, sir. Shy type, mahiyain. Bakit ka mahiyain? Ba't ka nahiya? Makipag-usap sa mga customer. Yung sir, first time ko nga sir nasa sa camera, sir. Then yung pagpasok ko doon talaga, sir. Walang camera doon, ha? Hidden camera ginamit namin. Hindi, sir, yung paglabas ko, sir. Ako, Paglabas ko, sir, ng paglabas ko ng aficionado. Tapos din, may kasabay akong babae. Hanggang doon may camera po. Kasi yung pagpasok ko po, yun na po. Sige, tapos na yung bad news. Ang good news naman, okay ka sa product pricing. Yes, sir. So, na-memorize mo siguro agad yung presyo ng mga produkto. Yes, sir. At yung isa, hanga sa yung employer mo, meron ka raw good personality. Yes, sir. Galing sa employer yan, ha? Hindi galing sa akin. Yes, sir. Parang gwapo ka raw. Galing sa employer na, I just want to make it sure, ha? At meron ka raw height. Galing Yes, sa employer, hindi galing sa akin yan. Yes, sir. Yun ang good news. Sige na. Pero titignan natin, hindi porket nagustuhan ka ng employer, ikaw na ang nanalo at Yes, sir. ikaw ay tanggap na, hindi ganon. Huwag Yes, ka sir. mag-isip na ganon. Okay? Sige, tapos ka muna. Tawagin mo si Edward. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Sige, thank you. Bad news, again. Lahat kayo puro shy type, lahat kayo puro mahihain. Walang exception. Yun ang sabi ng employer. Bakit ka mahihain? Meron pa dapat ikahiya sa sarili mo. Kasama na sir sa pagsalita ko na hindi talaga malakas ang boses ko. Pero sir, tinry ko naman yun. Aba hindi, kinakailangan yan pag ikaw ay bebenta Yes, sir. ng produkto, makipag-usap ka sa mga customer, dapat marinig ka. At isa pang bad news, dapat ina-assist mo yung customer from beginning to the end. Hindi mo ata inasikaso, Hindi todo yung pag-asikaso mo sa customer. Bakit ganon? Sige, sir. Tinamad ka? Ay, hindi sir. Kasi yung pwesto, malayo ko dun sa door, sir, sa pinto. Kaya hindi ko kagad na-assist kagad siya nung isang sales lady, sir. Kaya... Pero meron kang good news. Observation ng employer, no signs of denials. Parang ang dating nagsasabi ka na totoo, sincere ka sa ginagawa mo. Nakikita yun. Okay? Pangalawa, meron ka raw height. Okay? At clean looking. Sir. Nakusunadahan ka siguro ng employer. Hindi naman siguro, sir. Okay. Hindi porket gano'n ang sinabit, pasado ka na. Baka lumaki ang ulo mo at lumaki ang tenga mo. Hindi ka pa nakakalamang sa mga kasama mo. Hindi pa natin malalaman. Yes, Ngayon pa lang natin malalaman, di ba? Kung sino nanalo sa challenge. Yes, sir. Sige. Tawagin mo na sila lahat. Mga kasama mo. Thank you, sir. Okay. Sige. Ngayon sasabihin ko sa inyo kung sino ang nanalo sa challenge. Yes, sir. Yes, sir. Base sa evaluation na ginawa ng employer. Ngayon sa challenge, Edward, palagay mo ikaw nanalo? Sir, hindi ko alam, sir. Hindi mo alam? Hindi ko pa, sir. Ikaw, Ronel, sa palagay mo ikaw nanalo? Sir, hindi ko rin alam, sir. Ikaw, Alan? Hindi ko rin alam, sir. Aljon? Ako, sir. Hindi, sir. Sir. Hindi ka nanalo. Dahil siya ang nanalo. Explain ko muna kung bakit siya nanalo. Ayon sa employer, marunong siyang mag-greet, magrespeto sa mga customer. Pagdating ng customer, good morning, good afternoon, good evening po, ma'am, sir. Po. Diba? Ginawa niya yun. At mabilis siyang pumick up. At attentive siya. So siya ang nanalo. Very focused siya. At alam mo yung premyo? Hindi po, sir. Ba, gusto ko itong premyo. Dahil paminsan-minsan ginagawa ko rin yan. VIP spa treatment. Nakapunta ka na doon. Hindi pa, sir. At sasama niya ng all-you-can-eat buffet. Okay? All-you-can-eat dinner. Congratulations sa pagkapanalo mo.
gusto ko makasama dito yung family ko, especially yung asawa ko. Ngayon, i-announce ko yung mga pupunta na sa aficionado para mag-umpisa na magtrabaho. Dahil sila'y tanggap na. Umpisa natin sa Ronel, sa palagay mo, tanggap ka hindi. Hindi porket nanalo ka sa challenge, huwag mong sabihin eh. Or isipin. Sir, hindi ko rin alam sir, pero nagawa ko naman yung best ko. Para pakita sa employer yung... Alan, Yes, sir. sa palagay mo, Alan, Sir, hindi ko po alam, sir. hindi mo alam. Sige, anyway, wala nang paligoy-ligoy pa. Ronel, nanalo ka sa challenge, karapat-dapat lang na ikaw ay matanggap. Salamat sir. Congratulations. Thank you sir. Sige, tanggap ka na at pwede ka nang lumabas. Mayroon silang tatlo. Masaya po kasi kakaroon na ako ng trabaho. Salamat sa Oplan, Sir Tampa. Alan. Yes, sir. Naku, Alan. Diyos. Congratulations. Tanggap ka. Thank you, sir. Sige. Labas ka na. Sa wakas may trabaho na ako. Wala pang nasisibak ha. Puro pasadong dalawa so far. 50-50. Aljun, Sir. ikaw yung hawak-hawak sa ilong palagi. Ano sa palagay mo? Sir, ginawa ko naman yung nalalaman ko, sir. Diba, ako hindi ko alam, sir, kung pasado ako, sir. Kung sakali man hindi ka pasado, ano ang plano mo? Siguro, sir, mag-apply ulit, sir. Pero, Kasi, sir, sige, ano na? wala naman akong magagawa, sir, kung talagang kung babagsak po ako eh. Ganyan naman talaga, sir eh. Tama yan. May tatanggap, sir, may hinaraglag. Hindi lahat ng oras na nanalo tayo. Yes, sir. May time na nanatalo tayo, hindi natin Yes, sir. nakukuha yung gusto natin. Pero may kasabihan, I subscribe to it, try until you succeed. Huwag mawala ng pag-asa. Diba? Yan. Pero sa kaso mo, tanggap ka. Thank you, sir. Congratulations. Sige, labas ka na. Thank you, Ito sir. na lang. More thank you. Nararamdaman ko ngayon, masaya, ma'am, kasi magkakaroon na ako ng work. Binigyan niya ako ng opportunity para makapag-work. Tatlo na sila ang pumasa. Yes, sir. Anong dahilan bakit kita hinuli? Sir, hindi ko rin, sir, alam eh. Hindi naman in-order yun, talagang sinadya ko. Yes, sir. Naiwan ka. Kasi, napakahina ng boses mo raw. Oo nga, sir. Oo, inadmit mo na mahina ang boses mo. Oo, sir, kasi yun nga, sabi ko, first time ko mag-sell sa person-to-person ng isang item. Kaya, So wala akong experience dapat. yun, sir. Sa palagay mo, Sir, tanggap ka. hindi ko rin, sir, masabi kasi may mga negative na ako, tsaka parang mas maraming negative ko. Hindi ko, sir, masabi kung papasa ako sa ganyan. Oo nga, mas marami kang negative. Oo, sir. Dahil sa positive. Totoo yun. Yes, sir. At least maganda yun ang galing sa'yo at hindi nanggaling sa akin. Para kung sakali man, hindi sasama ang loob mo sa programa. Hindi, sir. Sigurado ka. Yes, sir. At Kaya, di- sabi, sir, Ha? na huwag susuko. Huwag susuko. Maganda yung ginagawa mo. Pero hindi mo na kailangan magsuko dahil ikaw ay... Congratulations. Sir, thank you, sir. Okay. Sige. Mas na. So, medyo maluwag na. Hindi na masikip ang dibdib. Dahil may trabaho na ako. Oh, halika, Arjun. Dito tayo sa bahay niyo. Saan ba yung bahay niyo? Sige. Nagsimula ang kanilang paglalakbay tungo sa bagong buhay nang sila ating damputin sa kanilang mga tambayan. Pero, naniniwala tayo na ang mga taong tulad nila ay may mayambag pangkabutihan sa ating lipunan. Sa tulong ng mga kumpanyang sumusuporta sa ating paniniwalang ito, sina Ronel, Alan, Aljun at Ed ay umuwi sa kanilang pamilya na may mga trabaho na. Alam niyo kung bakit kami narito? Kasi ko kanina, in-announce ko na yung mga mabibigyan ng trabaho. Siya ho ay, kung siya po ay tanggap,
siya po ay magiging isang salesman ng isang malaking perfume company. Kung ano man po yung maging resulta, gusto ko malaman ngayon pa lang na hindi naman ho yun ang huling pagkakataon na para siya yung umasenso pa. So anyway, ito na. Kita mo na malungkot si Arjun. Ikaw na siguro magsabi ng balita sa papa mo. Mami, tanggap ako. Tanggap mo ako sa trabaho. Trabaho na. Ngunit, nagsilbihan tayo miksa sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Nasa kamay pa rin nila ang pagsisikap para umandar kanilang kinabukasan. Ay, na po siya. Alam namin na libre ang mangarap. Pero mas mabilis umasenso kung may trabaho. Hindi pwede ang papatay-patay dito. Huwag niyong sinasayang ang inyong buhay sa katatambay. Hanap buhay, one tambay at a time. Ito ang Oplan Zero Tambay.